The devil wants you to skip this video. Kasi alam niya kapag nakarinig ka ng salita ng Diyos at dumulog ka sa panalangin, alam niya na merong mababago sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Kaya ito yung paraan para kalingain at makatagpo mo ang Panginoon. Basahin ko sa iyo yung Matthew chapter 11 verse 28. Lumapit kayo sa akin kayong lahat na nahihirapan at bibigatan sa inyong pasanin at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Sundin niyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob, makakapagpahinga kayo. Dahil madaling sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. Sa English translation, may tinawag ditong yoke o yung pamatok na ginagamit na pang-araro sa bukid. At ito yung itsura nun, yung pamatok po sa Israel or yung yoke. Dalawa po yan. At yung isa, ikaw yung naandyan. At yung isa, wala pa po. Ngayon, ang sabi ng Panginoon, kailangan, ang Panginoon po ang nag-drive po niyan. Hindi ikaw at ayaw ng Diyos na mabigtan kasi kapag mag-isa ka lang, mahihirapan ka. Kaya ang gusto ng Diyos, siya ang magdadrive po ng buhay mo. Tayo po ay manalangin. Father God in heaven, in the mighty name of Jesus, in the power of the Holy Spirit, patuloy ko pong nilalapit sa inyo, aking kapatid, dito sa kabilang screen. I pray, Lord, kung siya man ay nabibigatan na sa oras na ito, patuloy niyo siyang kalingain at patuloy niyo po siyang palakasin. Tinatanggap namin kayo bilang Diyos at tagapagligtas ng aming buhay. Alam niyo, Panginoon, yung mga nagawa namin mali at kasalanan. Patawad po, Panginoon. Sa oras na ito ay patuloy kaming nagpapasakop, patuloy kaming nagpapakababa. Dalangin po namin katulad ng inyong pangako, ng inyong salita, lalapit kami sa inyo at mararanasan namin ang kapahingahan. At hindi lang kami basta lalapit, Panginoon. Hindi. Mag-aaral kami ng inyong salita. At ang pag-aral ng inyong salita at pagtanggap nito ay hindi kabigatan. Kundi ito ay kagalingan, kalakasan, nagmumula sa inyo. Strengthen us, Lord. Tuloy ko po na nire-rebuke anumang gawa ni Satan sa buhay ng kapatid ko. In the mighty name of Jesus, ito ay pinapaalis ko at pinakansila sa kapangyarihan ng Panginoong Yesus. Dalangin ko at pinapakalagan ko, Panginoon, wala dyan sa kalangitan ang pagpapalang nagmumula po sa inyo. Sa akin, sa kapatid ko na naririto, na patuloy nagtitiwala po sa inyo at hahanap, Panginoon, ang tunay na kapayapaan. Sa oras na ito, I share, Lord, ang inyong salita, patuloy matanggap bawat isa makakapag-share po ng video ito. Hallelujah. Salamat po. Patuloy niyong palakasin, siglahin, bigyan ng pag-asa ang aking kapatid. Patuloy na mauhaw sa inyong salita. Patuloy na mauhaw sa inyong presensya. Maganap namin ang kalooban ninyo sa tulong at gabay ng banal na Espiritu. Ama, dalangin ko sa pangalan ng Panginoon Yesus. Maging productive, maging sensitive sa pagkilos niya, Panginoon, ang aking kapatid. Anumang pinagdadaanan niya, anumang tinatahak niya, ay patuloy na ingatan ninyo. I-guide niyo, Panginoon. I-lead niyo kung saan niyo siya pagpapalain. Ilapit niyo po siya sa mga tao. Pagpapalain niyo po siya. Ganun din, Panginoon, hinihiling ko na bawat makakakilala sa Kanya, bawat makakadaupang palad niya, ay maging pagpapala din siya, Panginoon. Sa lahat ng aspeto, kung siya man ay nag-i-struggle sa financial, I pray, kayo ang dakilang provider, kayo ang healer kung may nararamdaman po siya. Kayo ang aming tagumpay, Panginoon. Sa oras na ito, aking binibigay, binabalik ang lahat ng ito ng may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Everybody say, Amen at Amen. Comment down below ano yung prayer request mo. Kung agree ka, follow po kayo. Save nyo po ito at i-share sa unang taong maiisip nyo na nilagay ng Panginoon sa inyo. God bless you hanggang sa susunod pagkikita.